Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, salamat po. At pag-usapan naman natin yung balita just today, okay? At pinagpapaliwanag ng COMELEC itong campaign donor ni Chis Escudero na si Lawrence Lobiano. Okay, kung natatandaan nyo guys, 2022 election at nakatanggap ng 30 million pesos si Cheese Escudero. Ito ay hindi niya tinanggi, di ba? At ang dami nagsasabi na bakit nakalusot to? Violation to ng Omnibus Election Code, di ba? So, bawal ho makakuha ang isang kandidato ng donation sa isang contractor na mayroong kontrata sa gobyerno. Okay? So, bawal na bawal. Now, let's hear from COMELEC Commissioner George Garcia yung balita ayon dito sa issue na to. Okay? Kami na show cause order kay Mr. Lubiano. Ganun siya naman umamin. Nagsabi doon sa pagdinig ng mababang kapulungan na siya ay nag-donate ng 30 million pesos. Padadalhan ng show cause order. Okay, so yan. Siya na mismo nagsabi at si Congressman Cheljok no, ay nagtanong sa kanya ng mga information about doon sa pagbigay niya ng 30 million at dito sa House hearing, kung makikita mo talaga yung simpleng tanong na sinasagot ni Lawrence Lobiano, di ba? Walang sigaw-sigaw, walang pag-grandstanding, simpleng tanong, nasagot agad. Okay? Now, let's hear from another YouTube page, okay? Papakita ko sa inyo guys kung anong kasimple yung pagtatanong ni Congressman Cheljok no dito kay Lawrence Lobiano. Okay? So, let's watch this. Sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Okay, klarong-klaro, di ba? Senator Cheese. Okay? Dito na malalaglag si Senator Cheese. Umamin yung kaibigan niya na nag-donate ng 30 million. Imagine that, 30 million. Okay? All right, let's listen more. Senator Cheese Escudero. Yes. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Oh, 30 diretsong million diretso. pesos. Yes. This diba? was during the time that you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Okay, so since 2009, okay, pero nag-donate siya ng 30 million doon noong 2022, di ba? Kay Cheese Escudero. Okay. Thank you. No more questions. Oh, so far that's the explanation. Simple, di ba? Tapos yun doon sa kay Marcoleta nung Blue Ribbon chairman pa siya. Okay? Ang daming nagtatawanan. Meron pang meron pang mga intermission, di ba? Oh. Pero dito may kita mo talaga yung simpleng tanong, kuwang-kuha yung information. Andon, merong ano pa, meron pang pasakalye. Ang dami pang etche-breche. Oh, di ba? So may kita mo yung diferensya ng Senate at ng House. Mabuti nga nandito si Kong Cheljok, no? At may kita mo talaga yung gaano siya ka straightforward magtanong. Okay? Now, let's so bakit guys sa tingin ko in my opinion dito malalaglag si
Senator Chis Escudero. Bakit? Sa Omnibus Election Code, okay, papakita ko sa inyo yung information galing sa AI, sa Gemini, okay? So sabi dito, in the Philippines, it's strictly prohibited government contractors to donate money to a political candidate. This prohibition is cornerstone of country's campaign financial laws, primarily found in Omnibus Election Code or Batas Pambansa 881 related statutes. Okay, so that means bawal talaga mag-donate ng anumang halaga kung ikaw ay government contractor sa isang kandidato, di ba? Sa election. Now, ang problema dito, sinasabi ni Lubiano na yung pera na dinonate niya ay personal niya. Pero ang challenge diyan is kahit na siguro ikaw personally nag-donate pero yung company mo ay under your name pa rin, ganun pa rin, di ba? I mean, if you think about the simple logic, kung iisipin mo, ganun pa rin eh. Napaka-simpleng isipin mo lang na siya yung CEO ng company, tapos personal money niya. Diba? O saan nanggagaling yung pera mo? Di ba, sa pagiging contractor ng gobyerno? O simple lang, di ba? O yun. So, hindi lang siguro si Chis Escudero yung yung downfall ni dito, yung parang endgame niya. Pati rin siguro yung CEO ng Central Waste. Kasi inamin mo mismo sa House, magiging ano yan, parang ebidensya na yan na magdidiin sa'yo. Diba? So, sabi dito, so prevent conflict of interest. Now, ano nangyari after mag-donate ni Lubiano kay Chis Escudero? So, yung kanyang company, kung natatandaan ko, nakakuha siya ng konti lang before nanalo si Chis. Now, nung nanalo na si Chis ang naging Senate President, lumago yung kanyang kontrata sa gobyerno. Diba? So, may kita mo talaga yung conflict of interest kasi parang pinaboran yung kanyang company na makakuha ng mga kontrata. O, sabi dito, unfair advantage, securing maintain public contracts. So, yun ang nangyari, di ba? Ensure competition. Okay, so, and then, protect public trust. Kasi, kung isipin mo, nag-donate yung tao sa'yo, tapos, nakakuha siya ng maraming kontrata sa gobyerno. Before siya nag-donate, ang konti pa lang. Nang nanalo si Chis, dumami. O di ba? Ang simple lang eh. So that means, na-violate ni Chis Escudero yung campaign, yung Omnibus Election Code. Di ba? At sabi dito, a violation of this provision considered election offense carries severe penalties for both donor and the recipient. So that means si Chis at si Lubiano ay mabibigyan ng penalty. Di ba? So it can be imprisonment, disqualification from public office, okay? Deprivation of suffrage, that means right to vote, hindi ka na pwedeng mag-vote, fines. Kung meron siyang political party that may merong fine sa mga political party and candidates. Diba? So guys, ano sa tingin nyo? So ito na ba yung kanyang endgame ni Senator Chis? So if you have, kung meron kayong mga comments or suggestion, please comment down and thank you. By the way, this is my first time showing my face. Not my face rather, pero yung ano lang, yung at least meron kayong makikitang presensya ko. Pinag-usapan ko to, sinabihan ko yung asawa ko and sabi niya, hindi siya agree na ipakita ko yung face ko for security reasons. And actually, gusto ko talaga ipakita. At least, personally, you guys know me. Pero so ngayon, ito lang muna yung may bibigay ko. Okay? So I hope you guys understand. And please
subscribe, and I'll see you again. Salamat po sa panonood.